Isa sa pinakamalalim at hindi gaanong napag-uusapang mga paghahayag sa buong Biblia ay nananatiling natatakpan sa paningin ng karamihan sa mga mananampalataya. Nakatago sa loob ng mga sagradong pahina nito ang mga banayad at mahiwagang pagtukoy sa mga mahiwagang nilalang na lumakad sa kawalang hanggan bago pa man huminga si Adan. Mga nilalang na nakasaksi sa pagsilang ng mga bituin, nakarinig ng primordial na alingawngaw na humubog sa mga dagat at nanood habang tumataas ang mga unang bundok. Sino ang mga sinaunang nilalang na nauna sa sangkatauhan? Bakit bihira nating marinig ang tungkol sa kanila sa mga modernong pulpito? At ano ang nangyari sa mga nilalang na iyon na nagsaya sa harap ng lumikha habang inuukit niya ang mga hangganan ng mundo? Kung naghahanap ka ng mga sagot na maaaring magpabago sa paraan ng iyong pagtingin sa banal na kasulatan, patuloy na manood, mag-subscribe sa channel, at iwanan ang iyong mga katulad dahil papasok na tayo sa isang bihirang ginalugad na teritoryo ngunit puno ng malalim na paghahayag. Ang ating paglalakbay ay nagsisimula sa Aklat ni Job, isa sa mga pinakamatanda at pinakamahiwagang teksto ng banal na kasulatan. Doon, sa isang kapansin-pansing sipi, hinarap ng Diyos ang limitadong pag-unawa ni Job sa paglikha. Nasaan ka noong inilatag ko ang mga pundasyon ng mundo? Nang ang mga bituin sa umaga ay umawit ng sama-sama at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay sumigaw sa kagalakan. Job 38:4-7. Ang mga sinaunang salitang ito ay nagpapakita ng isang pambihira at madalas na nakaliligtaan na detalye. Bago pa man umiral ang sangkatauhan, sila ay mga nilalang na tinatawag na mga anak ng Diyos, mga buhay na saksi ng sandaling nabuo ang sansinukob. Hindi lamang sila naroroon, sila ay nagalak, itinataas ang kanilang mga tinig sa pagpupuri habang pinaghihiwalay ng Diyos ang mga tubig, binubuhay ang mga kontinente at inayos ang sinaunang kaguluhan. Hindi inilalarawan ng Biblia ang kanilang anyo ng detalyado, ngunit walang alinlangang sinasabi nito na sila ay umiral at nakibahagi sa maluwalhating simulang iyon. Nakikita natin na sila ay may access sa makalangit na trono at nakita ang bawat malikhaing gawa na parang isang espiritual na pagtitipon na pinapanood ang lumikha na naglalagay ng mga pundasyon ng realidad. Ito ay isang maikli, ngunit makapangyarihang sulyap sa isang kwento na higit na dakila kaysa sa karaniwang itinuturo. Ang paghahayag na ito ay nagbabangon ng mga tanong na humahamon sa tradisyonal na pag-unawa sa paglikha. Marami ang tumitingin sa Genesis bilang ang ganap na panimulang punto, ngunit ang dialogo ng Diyos kay Job ay nagpapahiwatig ng isang mas malawak na tagpuan, isang sansinukob kung saan ang isang malay na espiritual na kaayusan ay nauna pa sa sangkatauhan at nasaksihan ang pagdating nito. Kinilala ng mga sinaunang tekstong Hebreo ang mga naturang nilalang. Ngunit sa paglipas ng mga siglo, ang bahaging ito ng salaysay ay pinalambot, nakalimutan o sadyang binaliwala. Bakit napakaraming iskolar ang umiiwas sa pagsisid ng mas malalim sa paksang ito? Bakit bihira nating marinig ang tungkol sa mga anak na ito ng Diyos na nakasaksi sa pagsilang ng mundo? Marahil dahil ang kwentong ito ay nakakaapekto sa mga katotohanan na nagpapalawak ng ating pag-unawa sa paglikha at naghahayag ng mga espiritual na dimensyon na higit pa sa ating agarang pagkaunawa. Ang Biblia ay nagmumungkahi ng isang dati ng umiiral na makalangit na hierarkiya, isang aktibong espiritual na lipunang gumagana mula pa noong mga unang sandali ng pagbuo ng kosmiko. At ito ay humahantong sa atin sa hindi maiiwasang mga tanong. Kung may mga anak ng Diyos bago si Adan, ano ang kanilang layunin? Paano sila nauugnay sa lumikha? At bakit ang kanilang presensya ay lumilitaw lamang sa maiikling kislap na parang nakakakita tayo ng mga pira-piraso ng isang mas malaking salaysay?
Habang mas malalim nating ginalugad ang mga talatang ito, mas nakikita natin ang mga sadyang puwang na parang ang ilang bahagi ng kwento ng paglikha ay sadyang itinatago sa mga anino. Marahil dahil sa isang punto ang sangkatauhan ay hindi pa handa na maunawaan ang mga ganitong paghahayag. Ngunit kapag sinuri natin ang bawat detalye ng may ingat, ang balangkas ng isang mas malawak na katotohanan ay lumilitaw. Isang kuwento na umaabot ng higit pa sa tradisyonal na turo. Isang kuwento na kinabibilangan ng mga makalangit na nilalang na nakasaksi sa pagsilang ng pisikal na mundo at sa ilang malalim na paraan ay maaaring gumanap ng isang papel sa banal na plano bago pa man lumakad ang unang tao sa lupa. Ngunit ito ba ang tanging pagkakataon na ang mga mahiwagang figurang ito, ang tinatawag na mga anak ng Diyos, ay lumitaw sa banal na kasulatan? O mayroon bang iba pang mga nakatagong sipi sa loob ng mga sagradong pahina na nag-aalok ng mas malalalim na pahiwatig tungkol sa kanilang pagkakakilanlan, layunin at impluensya sa loob ng espiritual na kaharian? Ang sagot ay maaaring magulat kahit sa mga batikang iskolar, dahil ang pagtukoy sa Job 38 ay hindi isang nakahiwalay na kaso. Ang mga mahiwagang nilalang na ito ay paulit-ulit na lumilitaw, palaging nasa mapagpasyang konteksto na nagmumungkahi na sila ay nagtataglay ng mataas na katayuan at natatanging pagiging malapit sa lumikha. At sa mga pambungad na kabanata ng Biblia, makikita natin ang isa sa mga pinakakawili-wiling pagbanggit na nakatala sa Genesis 6:1-2. Nang magsimulang dumami ang mga tao sa ibabaw ng lupa at nagkaanak ng mga anak na babae, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila ay kumuha ng mga asawa ng lahat ng kanilang napili. Ang siping ito ay nagbubukas ng pinto sa isang mas malaking misteryo. Dito natin natutuklasan hindi lamang na ang mga anak ng Diyos ay umiral bago pa man ganap na naitatag ang sangkatauhan, kundi na sila ay direktang nakikipag-ugnayan sa pisikal na mundo. Nakita nila ang kagandahan ng mga babaeng tao at ayon sa teksto ay nakipag-isa sa kanila. Nagbabangon ito ng isang hindi maiiwasang tanong. Ang mga nilalang ba na ito ay purong espiritual o mayroon ba silang anyong may kakayahang lumipat sa pagitan ng mga dimensyon at kumilos sa loob ng materyal na kaharian? Hindi direktang sinasagot ng Biblia. Gayunpaman, nag-iiwan ito ng sapat na mga pahiwatig para sa atin upang maghinala na ang kanilang kalikasan ay mas komplikado kaysa sa madalas na sinasabi. Sa pagbabalik sa aklat ni Job, isa pang kapansin-pansing eksena ang lumilitaw sa Kabanata 1. Ngayon ay may isang araw na ang mga anak ng Diyos ay dumating upang humarap sa Panginoon at si Satanas ay dumating din kasama nila. Dito natin makikita ang isang makalangit na pagtitipon, isang tunay na banal na konseho kung saan ang mga nilalang na ito ay may direktang daan sa presensya ng makapangyarihan. Ang pinakanakakaintrigang detalye ay ang paglitaw ni Satanas sa kanila na parang mayroon pa rin siyang ilang formal na posisyon sa loob ng espiritual na hukuman na iyon kahit na siya ay naghihimagsik na. Ipinahihiwatig nito na sa sandaling iyon ay kabilang pa rin siya sa Ben Elohim. Isang paghahayag na lubos na humuhubog sa ating pag-unawa sa kung paano gumagana ang espiritual na mundo. Ang isa pang sipi na nagpapalakas sa larawang ito ay lumilitaw sa awit 89 versikulo 6. Sapagkat sino sa kalangitan ang maihahambing sa Panginoon? Sino sa mga anak ng makapangyarihan ang maihahalin tulad sa Panginoon? Sa orihinal na Hebreo, ang ekspresyong mga anak ng makapangyarihan ay Ben Elohim, ang parehong katagang ginamit upang ilarawan ang mga anak ng Diyos. Pinatitibay nito ang ideya na ang mga nilalang na ito ay naninirahan sa kalangitan at humawak ng mga posisyon ng karangalan na nakikilahok sa isang hirarkiya na lumalampas sa pangunawa ng tao.
Hindi sila ordinaryo. Hindi sila maliliit na nilalang. Nakatayo sila sa pinakamataas na miyembro ng hukumang celestial. Isa pang kapansin-pansing detalye ay ang kanilang partikular na titulo. Hindi lamang sila tinatawag ng Biblia na mga anghel, kundi mga anak ng Diyos. Isang pagtatalaga na tila nagpapahiwatig ng isang natatanging, marahil mas nakahihigit pa ngang kategorya na naiiba sa mga mensaherong anghel na lumilitaw sa mga salaysay ng Biblia. Ang impresyong ito ay umalingaw-ngaw sa Daniel 3:25 nang maobserbahan ni Nabucodonosor ang tatlong Hebreo na naglalakad ng walang pinsala sa nagliliyab na hurno at ipinahayag, at ang anyo ng ika-4 ay parang anak ng mga Diyos. Maraming salin ang nagpapagaan sa ekspresyong ito, ngunit ang orihinal na pananalita ay muling tumutukoy sa isang nilalang na kapareho ng ayos ng mga anak ng Diyos. Kung pagsasama-samahin, ang mga salaysay na ito ay bumubuo ng isang malinaw na padron. Ang presensya ng Benet Elohim ay hindi nagkataon. Lumalabas sila sa mga mahahalagang sandali bilang mga saksi, pinuno o aktibong kalahok na palaging may hawak na mahahalagang papel sa loob ng makalangit na plano. Ang lahat ng mga pagpapakitang ito ay nagpapakita na ang mga anak ng Diyos ay aktibo na bago pa man likhain ang tao at patuloy silang gumagawa pagkatapos. May hawak silang posisyon na napakalapit sa lumikha at sa ilang mga pagkakataon ay direktang nakialam sa takbo ng kasaysayan ng tao. Ngunit ito ang nagdadala sa atin sa pangunahing tanong. Sino nga ba talaga ang mga nilalang na ito? Bakit sila binabanggit lamang sa ganitong mga estratehikong bahagi ng salaysay ng Biblia? Ano ang kanilang tunay na papel sa banal na kaayusan? At bakit tila nababalot ng katahimikan ang kanilang pagkakakilanlan sa paglipas ng mga siglo? Habang sumusulong tayo sa pag-aaral ng banal na kasulatan, nagsisimula tayong makahanap ng mga piraso at pahiwatig na maaaring makatulong sa atin na maunawaan ang kalikasan ng mga mahiwagang anak na ito ng Diyos at ang kanilang tungkulin sa loob ng celestial na hierarkiya. Sa paglipas ng mga siglo, ang mga eskolar, teologo at mananaliksik ay inilaan ang kanilang sarili sa paglutas ng hiwaga ng mga nilalang na ito na nabanggit sa banal na kasulatan, na nagmumungkahi ng iba't ibang paliwanag para sa kanilang pinagmulan at layunin. Sa mga interpretasyong ito, tatlong pangunahing linya ng kaisipan ang naging prominente. Bawat isa ay nagbibigay liwanag sa isang natatanging aspeto ng sinaunang tanong na ito na sumabay sa iba't ibang henerasyon. Ang una ay kilala bilang teorya ng anghel, ang pinakatradisyonal na pananaw sa loob ng Kristyanismo. Ayon sa pananaw na ito, ang mga anak ng Diyos ay mga nilalang na anghel na nilikha bago pa man ang sangkatauhan. Ang mga anghel na dahil sa mataas na ranggo na kanilang ginagampanan ay lumahok sa mga banal na konseho at may malayang pag-access sa luklukan ng langit. Ang aklat ni Enoch, bagamat hindi kononikal para sa maraming tradisyon, ay nagpapatibay sa ideyang ito sa pamamagitan ng paglalahad ng mga sikat na tagamasid, mga anghel na bumaba sa lupa at kumuha ng mga tao bilang mga asawa. Ang posibilidad na ito ay tumutugma sa mga teksto tulad ng Hebreo 1:14 na naglalarawan sa mga anghel bilang mga espiritong naglilingkod at sa maraming salaysay sa Biblia, kung saan ang mga anghel ay lumilitaw sa harap ng mga tao na may nakakumbinsing pisikal na anyo na sila ay napagkakamalang mga ordinaryong tao. Ipinahihiwatig nito na ang mga nilalang na ito ay nagtataglay ng kakayahang lumipat sa pagitan ng mga dimensyon na nagpapakita ng nasa salat kung kinakailangan. Ang pangalawang interpretasyon ay ang teorya ng mga kaluluwang umiiral na, isang matapang na ideya na nagmumungkahi na ang mga anak ng Diyos ay mga espiritu ng tao na nilikha bago pa man magkaroon ng materyal na mundo.
Ang mga tagapagtanggol nito ay madalas na tumuturo sa mga talata tulad ng Jeremias 15, kung saan ipinahayag ng Diyos na kilala niya ang propeta bago pa man siya mabuo sa sinapupunan. Ang pananaw na ito ay nagmumungkahi na mayroong isang espiritual na estado bago ang buhay sa lupa, kung saan ang mga kaluluwa ay umiral na sa presensya ng Diyos bago pa man makatanggap ng pisikal na katawan. Kaya ang mga anak ng Diyos na nabanggit sa aklat ni Job ay ang mga kaluluwang ito na nakasaksi sa paglikha at kalaunan ay isinugo sa mundo upang tuparin ang kanilang mga layunin sa kasaysayan ng tao. Ang ikatlong pamamaraan na kilala bilang teorya ng puwang ay nagpapakita ng mas malalim at mas dramatikong interpretasyon ng pinagmulan ng mga nilalang na ito. Ipinapanukala nito na bago pa man nilikha si Adan, mayroong isang sinaunang paglikha, isa na nawasak bago ang sandaling inilarawan sa Genesis 1:2. Ang terminong Hebreo na tohu-bohu, walang anyo at kawalan, sa pagbasang ito ay maglalarawan sa resulta ng isang sakuna, sa halip na ang simula ng lahat. Kung ang pagkawasak na ito ay konektado sa paghihimagsik ni Lucifer at ng isang katlo ng mga anghel, gaya ng ikinakatuwiran ng ilang teologo, batay sa mga sipi tulad ng Isayas 14 at Ezekiel 28, kung gayon ang mga anak ng Diyos ay magiging mga labi ng sinaunang kaayusang iyon. Muli, ang aklat ni Enoch ay lumilitaw bilang isang komplementaryong mapagkukunan na naglalarawan kung paano ang 200 tagamasid na pinamumunuan ni Samyaza ay bumaba sa bundok Hermon at nagbahagi ng ipinagbabawal na kaalaman sa sangkatauhan, metalurhiya, pangkukulam at astrolohiya. Mula sa hindi natural ng pagsasamang ito ay nagmula ang mga Nephilim, mga higanteng nabanggit sa Genesis 6:4, na nauunawaan ng marami bilang pisikal na ebidensya ng pakikipag-ugnayang ito sa pagitan ng mga mundo. Sa kabila ng mga pagkakaiba sa tatlong teoryang ito, bawat isa ay may mga kalakasan at kahinaan. Isang detalye ang nananatiling hindi maikakaila. Ang banal na kasulatan ay nagpapanatili ng isang belo ng misteryo sa tunay na pagkakakilanlan ng mga anak ng Diyos. Ang kalabuan na ito ay maaaring sinadya, isang paanyaya para sa atin na tumingin ng lampas sa pang-ibabaw at kilalanin ang kasalimuotan ng banal na paglikha, na tila kasama ang mga antas ng pag-iral at mga espiritual na kaayusan na lampas sa ating agarang pag-unawa. Ang malinaw na lumalabas ay ang mga nilalang na ito ay may hawak na isang pambihirang posisyon sa loob ng makalangit na hierarkiya at gumanap ng mahahalagang papel sa banal na plano kahit bago pa man lumitaw ang sangkatauhan. Gayunpaman, ang pagsasakatuparan na ito ay humahantong sa atin sa mga bagong tanong. Ano nga ba ang layunin ng mga nilalang na ito? Anong tungkulin ang kanilang ginampanan sa pangangasiwa ng kosmos? At bakit ang kanilang presensya ay nagiging mas maingat kasunod ng paglikha at pagbagsak ng sangkatauhan? Bagamat hindi ibinibigay ng malinaw ng banal na kasulatan ang bawat sagot, nag-aalok ito ng sapat na mga pahiwatig para sa atin upang muling buuin ang bahagi ng kwentong ito habang maingat nating sinusuri ang iba't ibang teksto sa Biblia at sinisimulan nating makita ang kanilang pangunahing papel sa banal na plano. Kabilang sa mga pinakakahangahangang talata sa banal na kasulatan ay ang awit 82, talata 1, na pumupunit sa tabing ng hindi nakikita at nagpapahintulot sa atin na masaksihan ang isang bihira at marangal na eksena. Ang Diyos ay nakatayo sa banal na kapulungan. Siya ay humahatol sa gitna nila. Dito, ang terminong Hebreo na Elohim ay hindi tumutukoy sa mga idolo o huwad na Diyos, kundi sa mga makalangit na nilalang na may dakilang autoridad, mga miyembro ng isang kapulungan kung saan ang Diyos mismo ang namumuno. Ito ay isang makapangyarihang pahayag na nagpapakita na mayroong isang uri ng makalangit na konseho
na binubuo ng mga nilalang na may hawak ng mga tungkuling administratibo sa espiritual na pamamahala ng sansinukob. Ang ideyang ito ay hindi nakahiwalay. Ito ay muling lumilitaw sa unang hari 22, 1:19 hanggang 23 ng ilarawan ni Propeta Micaias ang isang pangitain ng Panginoon na nakaupo sa kanyang napapalibutan ng hukbo ng langit. Ang tala sa sipi ay hindi lamang ang pagtitipon kundi isang masusing dialogo. Kinonsulta ng Diyos ang mga espiritual na nilalang na ito kung paano pinakamahusay na maghatid ng hatol kay Haring Ahab. Ipinapakita ng kapansin-pansing detalyeng ito na ang mga anak ng Diyos ay hindi lamang mga manonood. Aktibo silang nakibahagi sa banal na pangangasiwa at naimpluwensyahan ang mga pangyayari sa lupa ayon sa kalooban ng lumikha. Inihahayag ng mga salaysay na ito na ang mga anak ng Diyos ay bumuo ng isang makalangit na hukuman na nagsisilbing mga saksi ng paglikha, mga tagapayo at mga ehekutibo ng banal na plano. At sa loob ng mataas na globong ito, matatagpuan sa Ezekiel 28 ang paglalarawan ng pagbagsak ng isang pinahirang kerubin, isang kahangahangang nilalang na pinalamutian ng karunungan at karilagan na lumakad sa Eden at humawak ng isang posisyon ng nakatataas na autoridad. Ang nagkikilala sa figurang ito bilang si Lucifer bago ang kanyang paghihimagsik, marahil isa sa pinakamataas na miyembro ng makalangit na konsehong ito. Ang paghihimagsik ni Lucifer na binanggit sa Isaias 14 at pinalakas sa Ezekiel ay kumakatawan sa isang malalim na pagkasira sa banal na kaayusan. Ang kanyang pagbagsak na sinundan ng pagbagsak ng ikatlong bahagi ng mga anghel na simbolikong tinutukoy sa Apokalipsis 12:4 ay lilikha ng kawalan sa espiritual na pangangasiwa ng kalangitan. Posible kung gayon na ang paglikha ng sangkatauhan ay direktang nakatali sa plano ng Diyos na puna ng bakanteng ito, na nagtatatag ng isang bagong kaayusang administratibo para sa kosmos. Ipinapahayag ng awit 85 na ang sangkatauhan ay ginawa na medyo mas mababa kaysa sa mga anghel, ngunit kinoronahan ng kaluwalhatian at karangalan. At kinukumpirma ng Genesis 12:8 na ipinagkatiwala ng Diyos kina Adan at Eva ang autoridad upang mamuno sa buong mundo. Ang paglilipat ng autoridad na ito ay maaaring magpaliwanag sa hinanakit ni Satanas sa sangkatauhan. Bilang isa sa mga pangunahing anak ng Diyos, nasaksihan niya ang sandali ng ang bahagi ng responsibilidad at pamamahala na dating hawak ng kaayusang celestial ay ibinigay sa mga nilalang na gawa sa alabok. Ang pagkawala ng posisyong ito ay maaaring nagpasiklab sa kanyang pagnanais na pahinain ang banal na plano at akayin ang sangkatauhan sa kapahamakan, na kanyang nagawa sa pamamagitan ng pagtukso kay Eva at pagkaladkad kay Adan sa pagsuway. Kung ang mga anak ng Diyos ay gumanap ng ganitong aktibong papel bago pa man likhain ang sangkatauhan, bakit nababawasan ng mga pagtukoy sa kanila pagkatapos? Ang isang posibilidad ay marami sa kanilang mga responsibilidad ay unti-unting inilipat sa sangkatauhan kung saan dating ang pangangasiwa sa paglikha ay pagmamay-ari ng mga nilalang na nasa langit. Ang gawaing ito ay ipinagkatiwala na ngayon sa sangkatauhan bilang bahagi ng mas dakilang layunin ng Diyos. Ang bagong kaayusang ito ay maaaring nagbawas sa direktang pakikipag-ugnayan ng mga nilalang na ito sa pisikal na mundo, bagamat tiyak na hindi nito ito tuluyang inalis. Ang lumalabas, kung gayon, ay ang pagbagsak ng tao ay hindi lamang isang moral at espiritual na sakuna sa lupa, kundi isang mapaminsalang dagok sa plano ng Diyos na itatag ang sangkatauhan bilang bagong katiwala ng paglikha. Gayunpaman, isang hindi maiiwasang tanong ang lumilitaw. Ang mga nilalang na ito ba na dating naroroon at maimpluwensya
ay tuluyang naglaho pagkatapos ng paghihimagsik ni Lucifer at pagbagsak ng sangkatauhan? O kaya ba'y kumikilos pa rin sila sa likod ng mga eksena ng kasaysayan sa ilang anyo? Ipinahihiwatig ng banal na kasulatan na ang kanilang impluensya ay hindi tumigil. Nagbago lamang ito ng anyo. Sa Daniel 10:13, makikita natin ang isang pambihirang paghahayag. Ipinaliwanag ng isang makalangit na mensahero na ang prinsipe ng kaharian ng Persya ay nakipaglaban sa kanya sa loob ng 21 araw hanggang sa dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing prinsipe, upang tulungan siya. Ipinapahiwatig ng talatang ito na mayroong mga espiritual na entidad na nauugnay sa mga bansa at pamahalaan na gumagamit ng hindi nakikitang autoridad sa buong rehiyon. Ang mga espiritual na prinsipeng ito ay tila kabilang sa sinaunang orden ng mga anak ng Diyos, na ang ilan sa kanila ay marahil ay kumampi sa paghihimagsik ni Satanas. Ito ay magpapaliwanag hindi lamang sa paglaban na nakatagpo ng makalangit na mensahero, kundi pati na rin sa pangangailangan para sa interbensyon ni Miguel na inilarawan bilang isa sa mga pangunahing prinsipe na nagpapahiwatig ng isang napakataas na ranggo sa mga anak ng Diyos na nanatiling tapat sa lumikha. Ang kanyang presensya sa espiritual na pakikidigma ay nagpapakita ng isang komplikado at aktibong hierarkiya na kumikilos ng higit pa sa mga pandama ng tao. Ang interpretasyong ito ay lalong nagiging mahalaga kapag tiningnan natin ang Efeso 6:12 kung saan ipinahayag ni Pablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng sanlibutan ito, laban sa mga espiritual na hukbo ng kasamaan sa mga kalangitan. Dito, inilalahad ng apostol ang isang larawan ng isang dinakikitang digmaan na binubuo ng iba't ibang antas ng espiritual na autoridad. Mga entidad na patuloy na nakakaimpluwensya sa mundo ng tao sa malalim at banayad na paraan. Pinatitibay ng tekstong ito ang ideya na kahit na ibinigay ng Diyos ang pangangasiwa sa mundo sa sangkatauhan, ang espiritual na labanan ay hindi kailanman tumigil, isang patuloy na pakikibaka sa pagitan ng mga tapat na anak ng Diyos at ng mga pumili ng paghihimagsik. Ang mga terminong ginamit sa banal na kasulatan, mga pamunuan, kapangyarihan, pinuno, mga kosmokrata, ay hindi mga simbolikong titulo, kundi mga kategorya na nagmumungkahi ng magkakaibang antas ng autoridad sa espiritual na kaharian. Tila kinakatawan nila ang parehong pagkakasunod-sunod ng mga nilalang na dating tinawag na mga anak ng Diyos. Ang ilan ngayon ay nagtatrabaho na naaayon sa banal na plano at ang iba ay matinding sumasalungat. Narito, binibigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan, at sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang anumang paraan makakapinsala sa inyo. Ang deklarasyong ito ay sumasalamin sa orihinal na layuning itinatag sa Eden. Ang sangkatauhan ay mamamahala ng may katarungan, pag-unawa at lakas na ipinagkaloob ng Diyos. Pinalalawak ng pahayag 26 ang pangitaing ito, nangangako na ang mga banal ay maghahari kasama ni Kristo sa panahon ng milenyal na kaharian na magsisilbing mga pinuno. Ito ay tumutukoy sa ganap na pagpapanumbalik ng tungkuling administratibo na matagal ng pag-aari ng mga anak ng Diyos. At ang pahayag ay lalong nagiging kamangha-mangha ng pagtibayin ni Pablo sa unang Korinto 6:3. Hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ang mga anghel? Ang pahayag na ito ay sumasalungat sa lahat ng inaasahan na nagmumungkahi na ang mga tinubos ay gagamit ng autoridad. Kahit sa mga makalangit na nilalang, posibleng kabilang ang mga dati ng tinawag na mga anak ng Diyos at ngayon ay naghihintay ng paghuhukom. Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng malawak na kosmikong dramang ito, isang hindi maiiwasang tanong ang bumabangon.
Tayo ba bilang sangkatauhan ay nabubuhay ayon sa layunin kung bakit tayo nilikha? O inuulit ba natin ang parehong mga pagkakamaling nagawa ng mga nilalang sa langit na nahulog sa harap natin, na sumuko sa pagmamataas, paghihimagsik at pagkalimot sa lumikha? Mula sa perspektibong ito, ipinapakita ng Biblia ang sarili hindi lamang bilang talaan ng pagtubos ng tao, kundi bilang kronika ng isang labanan na sumasaklaw sa libu-libong taon, na kinasasangkutan ng mga nilalang na nakasaksi sa mga pundasyon ng mundo at sa ilang paraan ay patuloy na nakakaimpluwensya sa kapalaran nito. Marahil ang lahat ng ating napag-aralan sa ngayon ay pangibabaw lamang, ang pambungad na patong ng isang mas malalim na misteryo. May mga lihim ng paglikha na nakatago pa rin, mga buong kabanata ng banal na kasaysayan na lubos lamang na mauunawaan kapag lubos na nating nalalaman, kahit na tayo ay lubos na kilala. Kung ang mga pagninilay na ito ay nakaantig sa iyong puso, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Malaking tulong po. Bilang suporta sa aking munting channel, pagpalain nawa ng Diyos ang iyong buhay.